Magbabiyahe nga kami guys simula Manila patungo sa Bicol. Kasama ko ang mga tropa kong mga naka Raider 150. Kapag napanood nyo to hanggang dulo parang napagod na rin kayo sa biyahe. Kaya tara, simulan na natin. Nanghiram muna nga ako sa tropa ko ng isang motor na scooter at first time ko tong gagawin. Pinacheck ko muna nga siya sa tropa naming mekaniko para smooth and right. Ito nga palang kapatid ko ay nakapag-ready na at babansi na kami. At syempre kailangan muna magpagas bago kami magkita-kita. At ang napili nga pala namin guys na oras na pag take off ay hapon dahil doon lang available ang lahat. At alam ng karamihan na napakahirap ng ganitong oras kapag magte-take off ka dahil ito ay rush hour na rin. Bago nga kami mag-take off nagpakain pa ang presidente namin ng pasgeti at pansit at meron pang kasamang cake. Ayan kung makikita nyo, ginugunting pa nga. Nag-resign ka na ba, Mac? Yes! Nakakasira kasi ng ride ito. At ito na nga guys ang moment of truth. Kami ay aalis na. Nag-usap-usap nga kami na magkita-kita kami sa may Alabang gasolinahan. So kailangan muna naming baybayin tong service road. So nagkanya-kanya muna kami hanggang sa magkita-kita kami rito sa Petron. At dahil nga sinabayan namin ang rush hour sa pag-take off ay inabot na kami ng 2 oras at nasa Laguna pa rin kami. Kasama yan sa buhay sa mga nagra-rides. Mararanasan no talaga yung traffic na yan kapag ikaw ibabiyahe. At bago nga mag alas 7 ng gabi nandito na kami sa may Santo Tomas, Batangas, sa may Liana Supermarket. Hinihintay namin dito yung iba naming kasama na naipit sa traffic at inabutan ng stoplight. Lumagpas pa nga yung iba. At nang makarating nga kami dito sa may San Pablo naghanap muna kami ng 7-Eleven para makabili ng mga energy drink at mga babaunin namin tubig sa biyahe dahil aabutin na kami ng madaling araw sa daan. Kaya ito ay magte-take off na kami. 8 PM ng gabi na nga rin namin naabot itong arko ng province of Quezon at medyo traffic pa rin. Isa to sa pinakamahabang probinsyang dadaanan mo pagpapunta ka ng Bicol or Samar Leyte. May mga madadaanan ka nga rin pala dito mga matataas na riles kaya mag-iingat kayo kung first timer nyo ay lakihan nyo na mga gulong nyo. At fast forward na nga tayo, nandito tayo sa may Chaong para kumain ng ating hapunan. For the smoother ride, kailangan talaga may lamanin tiyan pero wag sobra dahil aantukin ka. Natuwa nga pala ako dito sa Aerox na hiniram ko dahil napakagaan niya. Ayan, kung makikita nyo napakadali lang niyang i-center stand. Palang ang gamit. Bago nga kami kumain nagpunas muna ako ng mukha makikita nyo napakarumi ng aking pagmamoka. Alright. Gutom na gutom si Kasungaw. Siyempre. Si Pilay TV, wala. Dalawang kanin yan ko, sarap mo. Ayop. Oh, shit. At syempre, food vlogger kunwari, unang bite. Sarap kol. Panalo kol. At ito, magti-take off na nga ulit kami guys dahil tapos na kaming kumain at mahaba-haba pa ang aming babiyahihin. Kita nyo naman ay napakaganda pa ng buwan, buong buo. At sinimulan na nga ulit namin mag-rides ng ilang oras at lalampas na kami dito sa Sariaya. At after nga nyan nandito kami sa may gilid ng kalsada dahil tumawag ang isa namin tropa at nahulog daw ang kanyang box. Kaya tamang hintay lang kami rito. Nabasag yung ilalim ko? Hindi. Yung yung bakal, di ba yung lock? Tumupi na. Hindi na kinaya. Okay na to, safe na to, walang bukasan. At take off na tayo ulit. Let's go! Ito na yung amoy tinapay 10 PM pasado na nga rin namin nadaanan itong bituang manok sa Atimonan. At kung first timer kang andaraan dito lalo na't gabi, hindi mo to ma-appreciate dahil wala kang makikita at wala ditong mga street lights. At after nga namin dyan dumaan, nakarating na kami dito sa may Plaridel, Quezon para magkape at bumili na naman ng mga tubig. At dito na rin nagpalit ng brake pad ang isa namin kasama. Pero sinabi namin kaya pa to 3 long ride at kung makikita nyo naman sobrang nipis na. At after nga namin magkape ay nag-take off na kami at wala pang 30 minutes ay nagkaroon na kagad kami ng aberya ulit. Natanggalan ng kadena ang aming presidente. So kailangan namin tawagan ng aming mekanikong nauna. At kung mapapansin nyo guys walang kabahay
bahay dito dahil ito ay bypass dito sa may Gumaka at sobrang dilim. At di na nga nagtagal, dumating na rin tong mekaniko namin na to the rescue. Layo no? Layo? Para ano ah. Layo kal no? Sana may pasok ko doon. Hindi ako nahihirapan. Kaya na. At ito nga pala si tatay, sakto naming nahintuan ng tapat ng kanyang bahay. Sakto at vulcanizing shop nga yung negosyo niya. Kaya nag-alok siyang pahiraming kami ng tools kahit meron kaming dala. Mas madali kasing gamitin yung tools ni tatay kaysa sa dala namin. Kaya mas mabilis na rin nagawa yung kadena. Maraming salamat tatay at napakabuti mo. Paglabas nga namin ng bypass na yun ay nagpagasolina kaagad kami. Alauna na nga rin pala na madaling araw at kailangan na namin gumapang dahil alam namin na aabutin na rin kami ng umaga dito maya-maya. At pagdating namin dito sa may Kalawag Torre at medyo umuulan-ulan na. Kaya huminto muna kami dito sa may gasolinahan para ipasok yung mga gamit namin na hindi pwedeng mabasa. At konting red nga lang galing sa may Kalawag Torre. Narating na namin itong arko ng Bicolandia. Slow down! Gilid! Ayun na, uwi na kami Taguig. Nag-stop over nga ulit kami dito sa may Tagkawayan dahil sa sobrang daming lubak dito ay napagod din ang mga kasama ko. Hirap kami sa daan dahil sa sobrang daming lubak at madilim. Inabot na nga kami ng 12 oras pero malayo pa rin kami. At may mga ganitong klaseng daan ngayon dito na kung saan kailangan mo maghintay dahil yung kabilang side ng kalsada ay ginagawa. At ito na nga guys, paliwanag na. Alas 5 na nga pala na madaling araw at ngayon lang namin itong nadaan ng ribulto ng mga babae. Ayan, napakalaking toyo. Hoy, bumaba ka dyan, huwag ka magtampo. At nakarating na nga din kami dito sa may Sipokot. At talaga nga namang napakahapdi na ng mata ko dahil nakalimutan kong palitan yung aking visor ng helmet. Alas 6 na nga ng umaga at nandito na kami sa may Naga City. So malapit na tayo sa katotohanan. At pagdating nga namin dito sa may Robinsons, sa may Naga, ay kakanan na kami. Dahil dito yung way papunta sa amin. At after nga nyan, nakita ko na kulang yung binibidyohan ko kaya huminto muna ako rito sa gilid. Wala na, wasak na yung mata. Ano, may muta-muta po. Oh. At dito na nga kami nagkita sa gasolinahan malapit dito sa may Vista Mall Naga. At kahit umuulan pa rin nga, tinuloy na namin ang biyahe namin dahil sobrang lapit na lang namin. At bali wala na rin sa amin yung ulan na yan dahil expected naming uulanin kami dito. At kung mapapansin nyo, may bumubusi na sa aming sasakyan sa likod. Si Papa Joseph pala yan. Kung sa mga nakakilala. Kasama ko siya dati sa mga vlog. Ayan o, si Papa Joseph. Kasama ko siya dati sa Bicol Rides din. From Taguig to Bulan, Sorsogon. Dalawa lang kaming nakabigbay. Papunta siya ngayon ng Sorsogon dahil graduation ng kanyang anak. Ingat ka pa di, mabuhay ka. At bago nga kami dumating sa aming destinasyon, dumaan muna kami rito sa may Ocampo para imit ang aming isang tropa. Winelcome niya kami sa kanyang bahay at pinakain. Maraming salamat, Press June. Mabuhay ka rin. At kung ikaw ay umabot sa part ng video na to, ibig sabihin nakarating ka ng Bicol kahit nakahiga lang habang pinapanood itong video natin. Maraming thank you sa lahat na tumapos ng video natin. Hanggang sa muli.